Hello, Brainies! Na-experience nyo na ba na pumasok sa isang room, pero pagdating nyo doon, naitanong nyo na lang sa sarili nyo, ano nga bang ginagawa ko dito? Or, pumunta kayo sa kitchen, binuksan nyo yung pintuan ng ref, pero nung nakita nyo yung laman, naitanong nyo na lang din sa sarili nyo, or nasabi nyo na lang, ano nga ba yung kukunin ko? Aalamin natin yan today. This is AB Bonita, and I'm your memory coach. So, ayun na nga po. Due to several requests, we are officially starting our memory vlog where we will be sharing tips and techniques on how to remember better. Ituturo din namin sa inyo kung paano mag-convert ng information from short-term memory to long-term memory. Dito sa ating channel and sa series of videos na aming gagawin, we will try to identify the common memory problems na na-encounter ng mga tao. We will address it and explain kung bakit ba nangyayari yun. Also, since I'm a traveler, I will be sharing tips and travel hacks kung paano nyo mas ma-enjoy ang inyong mga biyahe at syempre pa, paano kayo mas makakatipid. Of course, pag bumalik na sa normal ang situation, let's all travel safely. Don't forget to click like, subscribe, and click the notification bell to be updated with our latest videos. So, mabalik tayo sa una kong tanong kanina. Na-experience nyo na bang pumasok sa isang room, pero pagdating nyo doon, natanong nyo sa sarili nyo, ano nga bang ginagawa ko? Ang tawag doon ay doorway effect. Bakit doorway effect? It's actually a phenomenon wherein kapag ang isang tao may dinaan ng pintuan, whether that opening ay may sarado or wala, ang nangyayari sa brain natin, nagre-refresh siya or parang nagre-reset to prepare our mind for the new information na makikita natin doon sa bagong lugar na pupuntahan natin. So, ang tendency tuloy, minsan nakakalimutan nyo yung kung ano yung gagawin nyo. According to a research conducted by psychologists in the University of Notre Dame, ang doorway effect ay isang phenomenon na nangyayari kapag ang isang tao ay pumunta sa isang lugar at meron siyang dinaan ng pintuan. Actually, hindi necessary na meron siyang sarado. Whenever a person passes an opening or a boundary, somehow, yung brain natin ay nagre-reset or nagre-refresh to prepare for the new information na makikita niya dun sa isang new place. Ang tendency tuloy ng iba, minsan kapag nakarating na sila dun sa isang lugar, tinatry nilang i-rewind yung isip nila or meron pang mga naglalakad pabalik para daw maalala nila kung ano yung gagawin nila. Actually, it happens because of the sudden loss of focus. Normally, kapag marami tayong iisip, that's one of the major reasons bakit tayo nakakalimot. Loss of focus or the sudden loss of focus is one of the main enemy or opponent of being able to remember things. Doorway effect is also called location updating effect. Kasi yung isang tao lumipat sa isang location. But it doesn't actually need to be physical location. Meron din tayong virtual locations or pwede rin itong mangyari virtually. What do I mean by that? For example, hawak mo yung cellphone mo. Alam mo, in your mind, you're supposed to send a message to another person. Pero ang nangyari, pag open mo ng phone mo, hindi ka na nakapag-text or nakapag-message dun sa taong ina-message mo, mamaya nasa social media ka na. Iba na yung binabrowse mo na information. Okay? So, again, doorway effect doesn't just happen physically, it can also happen virtually. Ibig ba sabihin nito, meron kang memory problem? Dapat ka bang kabahan na? Or baka magkakaroon ka na ng dementia? Chill lang, guys, kasi it's actually a common thing that happens to many people. Nagkakaroon ka lang ng konting memory blip or yung iba minsan tinatawag nilang memory gap, senior moment. Of course, pwede naman natin tong iwasan. We should learn how to develop a laser-sharp concentration. And kung meron kang pupuntahang isang lugar, kahit sa bahay nyo lang yan, i-focus mo yung isip mo doon sa room na pupuntahan mo. Try to avoid distractions. Kapag meron kang ginagawa or meron kang mga bagay na inaaral, as much as possible, try to focus on that material. On a new research, actually, itong doorway effect or location updating effect
nangyayari din to kahit na nasa isang place ka lang. Mas madalas nga lang itong mangyari kapag meron kang dinaanang boundary. Stay focused. Avoid stress and worrying about different things kasi ang mga bagay na yon can also add up to memory loss or bad memory retention. Yun muna for now. And kung meron kang question regarding your mind or regarding your brain or regarding your memory, leave it in our comment section and we will try to answer that on our next videos. Again, this is Coach AD Bonita saying, don't forget to smile and make happy memories. See ya!